Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong December 18. Paano magkaroon ng maayos na buhay? Jesus the Cornerstone na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Ephesians chapter 2 verse 20. Sabi po ay, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Alam niyo, kapag narinig natin ang salitang maayos na buhay, iba-iba agad ang pumapasok sa isip natin. Para sa iba, maayos na buhay means maraming pera. Sa iba naman, tahimik na pamilya, walang gulo. At yung iba naman ay iniisip, maayos na buhay ay kapag successful ka na, may title, may pangalan, at nare-respeto. Pero ang tanong, talaga bang magiging maayos ang buhay mo kung mali ang pundasyon? Dito papasok ang concept na cornerstone. Noong unang panahon, lalo na sa ancient construction, ang cornerstone ang pinaka-importanting bato sa buong structure. Hindi decoration, hindi siya extra lang. Ang cornerstone na nagsiset ng direction, alignment at tibay ng buong building. Kapag mali ang cornerstone, kahit gaano kaganda ang itsura ng building, babagsak pa rin yan. At malinaw ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 20. Si Jesus mismo ang cornerstone, hindi lang ng church, kundi pati ng buhay natin. Ang first teaching is, Jesus is the cornerstone of the church. Una sa lahat, sinasabi ng verse na ang church ay built on the foundation of the apostles and prophets. Pero si Jesus ang chief cornerstone. Ibig sabihin, kahit gaano pa kaganda ang teaching, kahit gaano pa karami ang ministry, kung hindi si Jesus ang sentro of na agad, hindi traditions ang nagpapatibay ng church, hindi buildings, hindi events, kundi si Jesus. At the second, Jesus is the foundation of your family. Hindi lang church ang tinutukoy dito, pati pamilya. Maraming pamilya nagsasabi na si Jesus ang foundation, pero sa totoong buhay, emotions, pride, o galit ang nagiging basehan ng desisyon. Kapag may problema, imbis na magpatawad, pinipili ang katahimikan na may sama ng loob. Kapag may conflict, imbis na kausapin, iniiwasan. At kapag may decision, mas inuuna ang ego kaysa obedience. Pero kapag si Jesus talaga ang cornerstone ng pamilya, hindi ibig sabihin perfect. Ibig sabihin may direction kahit may struggles. May humility kapag mali. May grace kapag may pagkukulang at may pag-asa kahit may sakit o hirap. At ang last, Jesus is the compass for your decisions. Aminin natin, madalas tayong mag-decide based sa anong mas madali, anong mas masaya ngayon, at anong ginagawa ng lahat. Pero ang compass ni Jesus, lagi nagtatanong na, tama ba to? Tama ba to sa harap ng Diyos? Glorifying ba to kay Kristo? O may eternal value pa to? Kapag si Jesus ang cornerstone, hindi lahat ng decision magiging madali, pero magiging tama. May mga pagkakataon na kailangan mong tumanggi kahit tempting. May times na kailangan mong maghintay kahit excited ka na. At may moments na kailangan mong bumitaw kahit masakit. Pero tandaan mo, ang buhay na naka-align kay Kristo ay hindi nasasayang. Yun lamang po.